Magandang araw po sa inyo mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong Who are my mother and my brothers? Mark chapter 3, 31 to 35. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang atin pong pagbubulay-bulayan. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in to call him. A crowd was sitting around him and they told him, "Your mother and brothers are outside looking for you." "Who are my mother and my brothers?" he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa pagbasa po natin ng teksto, atin pong nakita ang isang kasaysayan during the height of our Lord Jesus' ministry. I want you to put yourself in the position of Mary, the mother of Jesus. Narinig mo na yung anak mo ay nangangaral ng ebanghelyo, nangangaral siya sa bawat lugar, sa bawat bahay, at yung mga tao na nakakarinig ng kanyang mensahe ay nagsasabi na itong anak mo ay nasisiraan ng bait. You ask around and you find him in a house where he was preaching. So, you want to rescue him from the crowds and from the religious leaders na noong mga panahon na yon ay naiirita na sa mga ipinagtuturo ng Panginoon. Sila yung mga naiinis kasi po yung mga mensahe ng Panginoon ay masakit para sa kanila. Kaya they are on a mission to save Jesus. Kaya yun po yung dahilan. Po? Kaya si Mary dinala ang kanyang lahat ng anak at tumungo sila kung nasaan si Jesus sa layuning iligtas nila ito. Kasi nga po ay nagsimula na po siyang mangaral ng ebanghelyo. Ang sabi po doon sa talata ay masyadong crowded yung bahay sa dami ng tao, kaya hindi makapasok itong si Maria at ang kanyang mga anak. So nagpadala sila ng liham ng messenger at sinabi kay Jesus na nandito sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. But instead of coming to you or inviting you in, he motions to those seated by him. Sumenya siya doon sa mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang mga apostol, at sinabi niya na ito ang aking mga ina, ito ang aking mga kapatid. Pagkatapos sinagot ni Jesus yung tanong na who are my mother and who are my brothers? Ang sabi niya, whoever does God's will is my brother and sister and mother. What do you think your reaction would be kung kayo si Mary at kayo ang mga kapatid ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, masakit pong kataga ito. Kung hindi po natin naiintindihan ang konteksto ng pahayag na ito ng Panginoong Hesukristo, marahil magdadamdam nga si Maria, magdadamdam ang kanyang mga kapatid. Imagine ninyo, mas importante pa para kay Jesus yung kanyang mga disipulo. Mas importante pa kay Jesus yung kanyang mga alagad, yung mga taong nakikinig sa kanya, yung itinuro niya na ito ang aking mga ina, ito ang aking mga kapatid, ang aking anak, ang aking kapatid na babae at aking kapatid na lalaki. Perhaps at that moment, si Maria ay nagdamdam din or napuzzled about the declaration of his son. Ikinakaila ba sila ng kanyang anak? Ikinakaila ba ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid? Pero kung titingnan po natin, nagtuturo ang Panginoon dito ng isang mahalagang mensahe
at ng isang katotohanan. Hindi po dinidisregard ni Jesus na si Mary ay nanay niya. Galing po siya sa sinapupunan nito. Hindi rin niya ikinakaila na yung mga kapatid na nandun ay anak ni Maria at ni Jose, na pagkatapos isilang si Jesus ay mga naging anak din ng mag-asawang ito. Jesus was not denying the fact that sa dugo, or rather sa laman, ay may connection siya sa mga ito. At wala namang pwedeng mag-deny ng katotohanan ito. But Jesus gave a different definition of kinship. Nagbigay ng ibang pakahulugan ang Panginoong Jesucristo ng tinatawag na pagkakapatiran at pagiging magkapamilya. Siguro let us go first on the definition of kinship. Ano po ba ibig sabihin yan? Kinship is the relationship between members of the same family. Ano po? If you feel kinship with someone, you feel close to them because you have a similar background or similar feelings or ideas. Yan po ang definition ng kinship o ng kapamilya. Kapag ikaw ay may relasyon sa isang kapamilya, galing kayo sa isang magulang, galing kayo sa isang sinapupunan, magkapatid. Kapag iniluwal mo yung anak, kayo'y mag-ina. O ikaw ay naging bunga ng conception because ng pagtatalik ng ama at ng ina, tatay mo yung pinanggalingan mo. You belong to that family. Ang tawag doon sa English ay kinship. So today, it is imperative that we understand the dynamics of kinship. Pero hindi po doon lang sa aspeto sa laman or sa pisikal. We cannot deny, ako po may 3 kapatid, si Lando, si Emma, si Len. Hindi po pwedeng ikaila iyon. Nanay namin si Nanay Denang, tatay namin si Tatay Boy, o si Tatay Tomas Camia. Anak po kami, 4 kami magkakapatid. Bagamat ang tatay ko medyo may kalukuhan yun nung araw, nagkaanak pa rin yun. So yun po ay bahagi din ng aming kinship, kapatid din namin yun. Sa laman, dahil tatay namin ang naging dahilan noon, bagamat sa iba na, hindi na sa nanay ko. So, yun po ay physical kinship. Yun po ay kapatid sa laman. At hindi natin maikakaila. Depende po sa relasyon ng magkakapatid. Meron pong magkakapatid na talaga naman ng very close dahil sa kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Pero may aram din ako magkakapatid. Naku po, kulang na lang magsumpaan. May mga karamdaman na, may mga sakit na, mamamatay na nga iba. Ayaw pa rin magbati-bati. Hanggang ngayon, magkakaaway pa rin. So, meron pong ganong magkakapatid. Pero kami pong magkakapatid, hindi po kami ganon ka-close na ngayon. Alam niyo po ba na, ako po'y bago nakauwi ng Pilipinas 10 taon. 10 years bago ako nakauwi ng Pilipinas. Simula nang umalis ako doon. So marami pong nakalampas ng mga karanasan. Marami pong mga kaarawan. Marami pong mga anibersaryo. Maraming masasayang sandali. Maraming Pasko, bagong taon o special na okasyon. Naging kamatayan ng aking magulang, di ako nakauwi. Marami na pong nasayang na mga sandali para maging mas malalim pa ang relasyon naming mga magkakapatid. Pero mga kapatid, nais ko pong sabihin, mahal ko yung mga kapatid ko. Wala pong makapagbabago doon. Kahit minsan we are not seeing eye to eye, mahal ko sila. Kasi kapatid ko sila eh. Yung mga kapatid ng nanay ko, kahit minsan di rin kami nagkakaintindihan, mahal ko yun. Kapatid ng nanay ko eh, kapatid ng tatay ko. So yung mga kamag-anak ko, mahal ko po sila. Pero mga kapatid, gusto ko po na sabihin sa inyo ngayon at ipakita na ang Panginoong Jesucristo may magandang turo tungkol dito. At dito po nagbigay ng emphasis ang Panginoong Jesucristo sa isang mahalagang pagkakapatiran. At higit itong importante sa pisikal na pagkakapatiran. And we need to understand this. Tingnan po natin ang ilang mga talata sa Biblia in regards to kinship. 1. Ephesians 2:19. Ano po ang sabi diyan? So then you are no longer strangers and aliens,
but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Mga kapatid, dito po sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na kayo ngayon ay hindi na mga taga-ibang bayan, hindi na kayo mga alien, kundi kayo'y mga citizen na. Kayo ikay kasama ng mga banal, kabilang sa household of God. Yung mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung mga mananampalataya, ay ibinilang sa isang pamilya. So kanina ang dinidiscuss ko yung tinatawag na physical household o physical kinship. Dito, Paul, the apostle, is referring to another form of kinship. Ibang uri ng pagkakapatiran at ibang uri ng sambahayan na kinaaniban ng mga nagsisisampalataya. At ito yung tinatawag na spiritual household, na sa ibang lengguwahe ang tawag natin doon ay church. Ayan. John 1:12, ano po ang sabi hanggang 13? But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dahil sa pananampalataya, ibinigay ang karapatan na maging kabahagi ng pamilya ng Diyos para tawaging anak ng Diyos. Ipinanganak hindi ng laman, hindi ng dugo, kung hindi ng kalooban, hindi kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Ang pagkaka-born again, ang pagiging anak ng Diyos, ay kalooban ng Diyos. Ni walang kakayahan yung tao, walang will yung tao, hindi bunga ng kanyang flesh, hindi bunga ng kanyang blood, kung hindi kalooban ng Diyos. Na ipapanganak tayo dahil ang Diyos sa Santong Espiritu ang nanganak sa atin. Yun ang tanong ni Nicodemo kay Jesus eh. Anong kailangan kong gawin? Ang sabi ni Jesus, you need to be born again. You need to be born of water and of the Spirit. Sa Galatians 6:10 ang sabi, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, but especially, take note of this, no po? Especially to those who are of the household of faith. Tinuturuan tayo dito sa Galatians 6:10 na gawin o gamitin ang lahat ng oportunidad na gumawa ng mabuti sa lahat. Pero, higit na dapat gumawa tayo ng mabuti doon sa kabilang sa pananampalataya, sa pamilya ng pananampalataya. Sa Psalms 133 verse 1, behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. Ang daw ganda at buti na ang mga magkakapatid ay nagkakasama at nagkakaisa. So, this is in reference sa church, sa believers, sa mga mananampalataya. Galatians 3:28 and 29, ang sabi, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Jesus Christ. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Bahagi ito ng covenant. Kung ano yung covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kabilang tayo bilang tagapagmana ng pangako. Wala nang babae, wala nang Greek, wala nang Griego, wala nang Hudyo, wala nang alipin, wala nang laya. We became one in Jesus Christ because we are part of His family. Now, sa umagang ito, I would like us to realize that all Christians around the world who are united with Christ belongs to the family of God. Amen? Ngayon, ang tanong, paano kung hindi mananampalataya yung mga kapatid mo? Paano kung yung mga kapatid mo sa laman ay hindi totoong kapananampalataya? Doon kayo magkakaroon ng malaking problema. Kasi po, ang hamon ng Biblia,
Iba ang relationship ng physical na kapatid doon sa spiritual na kapatid. Lubos po ang pasasalamat ko sa Diyos dahil yung aking mga kapatid sa laman, kapatid ko rin sa espiritu. Yung mga kapatid ko sa laman, kapatid ko rin sa pananampalataya. Because they also believe in Jesus as their Lord and Savior. So wala po kaming issue. Mas malalim, ito pong tandaan nyo, mas malalim ang pag-ibig sa kapatid sa espiritu kaysa sa kapatid sa laman. Kaya kung yung kapatid mo, hindi mo ka pananampalataya, you are not of the same faith with the Lord, may malaking issue po doon. Kaya lagi ang hamon ang gospel must be shared in your household first. Simulan po ang pangangaral ng ebanghelyo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, bago pa magpunta sa uttermost part of the earth. It should be within the vicinity of where you are. Sila yung unang pinapangaralan. Sila po kasi ang unang dapat nakakarinig. Na po? Naniniwala po tayo noong dumating ang mga kapatid ni Jesus kasama si Mary, at that point, hindi nila totally na pag-uunawa kung anong misyon ng Panginoon. Marahil si Mary, alam niya yon kasi nga, sa sinapupunan pa lang, binanggit na ng anghel kung ano ang magiging purpose ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung kanyang mga kapatid at that point, they are in a rescue mission na i-rescue si Jesus sa matinding kahihiyan dahil sa kanyang ginagawang pangangaral. Pero kalaunan na nakita po natin na they realize na sila mismo, and even James, the brother of the Lord Jesus Christ, isa sa naging elder ng church, ng early church. Siya po ang sumulat ng aklat ng Santiago, at hindi niya nga po sinabi sa kanyang sulat na ako si Santiago, kapatid ng Panginoong Hesukristo. Hindi. Kundi inangkin niya ang sarili bilang slave ng ating Panginoong Hesukristo. So, importanteng makita natin, Jesus laid down the conditions necessary for kinship. Ano ba yung mga kondisyon ng pagiging magkakapatid? Ano ba ang mga kondisyon na dapat makita sa mga pagkakapatiran? Una, kinship is united in a common experience. Common yan. Ano po? So, people who have had a common experience usually feel some type of bond to one another. Isa yan mga kapatid sa palatandaan ng mga magkapatid. Pareho kayo ng karanasan. Pareho kayo ng mga pinagdadaanan. It's been said that two people really become friends when they able to say to one another, naaalala mo ba? Ano po? Kapag daw kayo nag-usap ng isang kapatid, physical man or spiritual, at kayo'y nagsimulang magkwentuhan, marinig nyo yung mga katagang, naaalala mo ba nung araw? Po, kami po, kapag nakakausap ko mga kapatid ko, lalo si Emma, lagi na lang namin pinag-uusapan nung araw, nung kami maliliit pa. Minsan, napagkukwentuhan din namin yung mga pagkakataong nag-aaway kami, yung mga ganon. Kasi may common experience na kayo lang ang nakaranas. At pag meron kayo nun, you can talk about things na mga nakalipas, and this is true with any common experience. But it is especially true when you have been through one painful experience. Kapag merong mga malalalim at masasakit na karanasan, ito po yung hindi nalilimutan ng pamilya. Pare-pareho kayo nakaranas na ng namatayan ng mahal sa buhay, nakaranas na kayo ng nagkaroon ng karamdaman, nakaranas na ng may na-hospital, nawalan ng trabaho, yung iba'y nawalan ng ari-arian, yung iba'y na broken-hearted, o kaya'y napagtaksilan. Those were experiences na nagbibigay ng common bond sa pamilya. At ito po ganun din sa espiritual. Ganun din yung pagkakapatiran sa espiritual. Kaya nga may sharing Importante sa mga small group yung merong sharing ng mga experiences. Hindi lang yung mga blessing. Minsan, nakikita ko po sa small group
pag nagsisharing sila, ang sineshare lang nila yung mga blessings. Sineshare lang nila yung mga pagpapala. Pero alam niyo po, sa pamilya, hindi lang naman everyday. Sa pamilya, pagpapala ang pinag-uusapan, di ba? Hindi naman pagdating sa bahay ng mga anak natin, "Oh, kumusta? May pagpapala ba kayo sa maghapon?" Walang ganon. Hindi po ganon. Kami po, pag uwian na, pag nasa bahay na, ang tanong namin sa aming mga anak, "Kumusta maghapon ninyo?" And they are sharing something, hindi naman puro blessing. Kahapon lang po, tinanong ni Dang, yung kanyang bunso, "O bunso, how's your day?" "Tired." So, meron po mga ganon. Yung iba po, iba't iba. 3 anak namin. May mga karanasan sa araw-araw na hindi naman laging blessing. Pero that will keep the family united. Those common experiences. Sa mga karanasang ito, we are all united. Pinag-iisa tayo ng mga masasakit na karanasan. Nabasa ko po sa isang article, nung bago magyera ang Ukraine at ang Russia, may mga taga Vancouver, Canada, na pinili na mag-resign sa trabaho, umuwi sa kanilang bansa sa Ukraine para sumama sa digmaan at ipagtanggol ang Ukraine laban sa mga sundalong Russian. Handa silang lumaban para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Ukraine. Handa silang isakripisyo yung buhay Canada, bumalik sa Ukraine para ipagtanggol ang kanilang bansa. Alam nyo, ganun din sa buhay pananampalataya eh. Kaya sa loob ng simbahan, dapat nandun yung pagtatanggulan, nandun yung pagpaninindigan sa katotohanan. Hindi uso dapat sa mga kapatirang Kristiyano ang paglalaglagan, kung hindi pagbubuhatan at pagtuturo, pero kailangan magtama at magtuwid. Dahil yun pong kapatid mong nakikita mong patungo sa kapahamakan, pagkatapos pinahihintulutan mo lang para wag siyang magdamdam, para wala siyang masabi sa iyo, hindi po yun pagmamahal. Hindi po yun pagmamahal. Ang tawag doon, pangungunsinte at kawalan ng backbone na sumaway at magtama. Hindi po pwede sa aming pamilya yung ganon. Hindi po namin pwedeng payagan na yung aming pong panganay o kaya yung pangalawa kong anak o yung pangatlo kong anak, alam ko ng patungo sa kapahamakan, papahintulutan ko lang at sasabihin kong bahala kayo, matatanda na kayo. Hindi po pwedeng ganon. Importante po na ang bawat isa sa loob ng sambahayan ay nagpapaalalahanan. So when people have had the same pain in their lives and have been able to cry together, they have forged a bond which is not easily broken. Kaya kapag sa small group or sa Bible study, dumating doon sa punto na nagkaroon na ng kalayaang magpahayag ng kanyang mga karanasan, lalong nagiging matibay ang samahan ng mga small group at ng Bible study. Hindi po ba? Tandaan po ninyo, ikaw at ako bilang mga Kristiyano have been through a painful experience together. Why? Because we are part of the family. It might not have happened at the same time, but we have all been through the same pain. Hindi po tayo blanketed or protected from experiences or bad experiences. Hindi po totoo yung mga turo na kapag ikay Kristiyano na wala ka ng dusa, wala ng pagsubok, hindi po yun totoo. We will have painful experiences. But that will keep the family united. And we must also realize we are united not only through painful experiences, but joyful experiences. Kaya sineselebrate po yung mga victory, hindi po ba? Sineselebrate yung mga graduation, birthdays, magagandang karanasan. Kasi unang napakaligayang karanasan natin ay noong tayo ay napabilang sa pamilya. Amen? Knowing that we are part of a family that celebrate life, masaya yun eh. Kaya nung tayo naging mga mananampalataya, na kabilang tayo sa pamilya ng Diyos, ang sabi nga sa langit daw, nagpapalakpakan ng mga anghel sa isang kaluluwang nanampalataya.
We know from the Word of God that God has adopted us as children. We are not part of God's family. Kaaway nga tayo ng Diyos hindi po ba? Tayo po ay makasalanan, napawalay tayo sa Diyos because of sin. Pero sa Romans 8:16 to 17, ano po ang sabi ron? Hindi ko po nailagay sa PowerPoint. Romans 8:16, 17, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, we are heirs of God and co-heirs with Christ. Tayo po'y tagapagmana ng Diyos at tagapagmana kay Kristo. You and I are children of God. God is our Father. Jesus is our brother. And we are going through not only painful experiences, but joyful experiences. Kaya nga po, kinasasabikan natin mga kapatid ang pagsamba Kinasasabikan natin ang pagtungo sa pananambahan every Sunday. Bakit? Nagkikreate tayo ng common joyful experiences. Amen? Ganon din naman sa magkakapatid. Pag maganda relasyon ng mga kapatiran, ng pamilya, sabik silang magkita sa isa't isa. Sabik silang magkasama-sama. Alam niyo po, nung umuwi kami sa Pilipinas, 2 weeks lang kami. Ang dami ko pong dapat pasyalan. Ang dami ko pong pwedeng puntahan. Alam ko po, sabik po yung mga kaibigan ko nung high school, yung mga kaibigan ko sa trabaho, nung araw, na mag-reunion kami. May mga nagre-request po sa akin, maging nung elementary reunion, na kung uuwi ako, magkita man lang kami. Pero I never able to meet those people. And I make sure na sa oras po na napakaiksi ng iginugol namin sa Pilipinas, 2 weeks lang po iyon, I was able to meet my brother and my sisters. Pati mga pamangkin ko. Ganon din po si Dang at ang kanyang mga kapatid. Kasi para sa amin, yung mga ganong karanasan, napapadagdag yan sa mga binubuo nating masasayang mga sandali. At bilang mga magkakapatid sa laman, kinasasabikan natin yun. Ganon din naman, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos, dapat joyful experience ang binubuo natin. Amen? Pag nagfe-fellowship tayo, gumagawa tayo ng masasayang karanasan. Kaya nga po sa church, pag Sunday, ako pong taga-taboy. Ano pong ibig kong sabihin? Pag Sunday po, ang ilan lang po sa amin nang may hawak ng susi para magsara ng simbahan. Usually, ako po yung huli na nagsasara ng pintuan ng simbahan. Kaya pag medyo gutom na gutom ako po sisigaw na ako, "Oh, mga kapatid, uwian na tayo, tanghali na, nakakagutom na," kasi ayaw pong maghiwa-hiwalay. Makikita nyo po, nandun pa rin, kwentuhan pa rin, kasi nga po sabik Sabik doon sa mga kwentuhan, sabik doon sa mga fellowship. At nakikita ko rin po ito doon sa mga taong naghahanap talaga ng magandang pakikipagkapatiran. Sila yung hindi nagpapabaya sa pagtitipon. Sila yung every Sunday ay available, every Sunday dumadalo, kinasasabikan ang mga gathering ng kababaihan, kalalakihan, kabataan. Kasi they want to develop those common experiences. So, ang second transition for kinship is that we are, we are united not only in common experiences, but in common interest. Ayan. So, united in common interest. Kapag daw ikaw ay kabilang sa isang pamilya, laging may tradisyon yung pamilyang yon. Amen? So, ikaw ang bubuo ng sarili mong tradisyon. Kapag mag-asawa na nga, hindi ba? Magaling naman yan sa parehong magkaibang tahanan. May tradisyon yung tahanan ng girl, may tradisyon yung tahanan ng boy, pero pag sila po'y naging mag-asawa na, gagawa naman sila ng sarili nilang tradisyon. Gagawa sila ng mga common culture ng kanilang sambahayan. Kaya, kailangan may common interest sila. Ganon din naman ang pamilya ng Diyos. Ang pagkakapatirang Kristiyano, may mga tradisyon na kailangan ding buuin. Ang problema,
tayo ay may kanya-kanyang interest. We all have different interests. Sa loob ng simbahan, makikita nyo pagkwentuhan, iba-iba kwentuhan Merong mahilig sa sports, may mahilig sa music, may mahilig sa theater, may mahilig sa computer. Pero sa kabila ng iba't ibang hilig at interest, pinagsama-sama po tayo ng Diyos sa isang pagkakapatiran, may layunin at may purpose ang mga interest na yan. Yung common interest na yan, yung different interest na yan ay bubuin sa isang common interest para sa unity of the body of Christ. Sinabi ni Jesus na ang mga sumusunod sa kalooban ng kanyang ama, ang kanyang ina at kapatid. Hindi palibasa, ito ang interest mo, gusto mong maging interest ng lahat ang interest mo. Hindi palibasa, ito ang gusto mo, dapat magustuhan ng lahat ang gusto mo. Matuto tayong umunawa sa gusto ng iba dahil ang layunin naman natin sa pamamagitan ng ating interest ay ang masunod ang kalooban ng Ama. As long as we are united on that common interest that we will do nothing but to obey the will of the Father, naniniwala po ako, magtatagumpay ang pamilya. Amen? Matuto tayong umunawa. We all have different interests. Ganon din sa pamilya. Yung mga anak ko po, 3 ito Iba-iba po ang hilig nito. Iba-iba ang gusto. Yung pong bunso ko, kalalaking tao, hindi ko po ma-imagine. Nung isang araw, nagpaalam. Pupunta raw siya sa Michaels. Yung Michaels po, bilihan nyo ng mga kung ano-anong mga craft and arts shop. Sabi ko, anong gagawin mo raw? Pag uwi, ang daming dalang sinulid. Alam niyo po kung anong ginagawa doon sa sinulid? Nagsimula po siyang magsulsi. Ano ba tawag doon? Magganchilyo. Kalalaking tao, naggaganchilyo. Ano po? Sabi ko, anak, baka sigurado ka bang ikaw'y lalaki? Tay. Bakit mo naisipang magganchilyo? Sabi, wala lang. I am going to make something for Janela. Yung Janela po, yung kanyang girlfriend. At gagawa raw siya. Ano po? Alam niyo po yung bunso ko. Ano yun mahilig yun sa mga ganon. Ako po, wala, bili lang ako Kung anong regalo, bili lang ako, bili. Pero yung, siya po gusto niya personalize. Gagawa raw. Ewan ko baka marinig to ni Janela. Pero, gusto niya po na ganon yung gagawin. Pinaghirapan niya. Iba-iba po yung mga anak ko sa hilig. Iba-iba po sila ng interest. But, it makes them unique. What makes them unique. Sa church, ganun din. Iba-iba pong talento, iba-ibang lakas, iba-ibang hikahinaan. At sa katotohanan, tayo naman po may hangganan ng lahat ng ating abilidad. May mga bagay na kaya kong gawin na hindi kaya ng iba at merong kayang gawin ng iba na hindi ko kaya. But we are united in a common interest in a church. Amen? Hindi lang yon, we all have different personalities. Meron pong iba't ibang temperaments. Meron pong melancholic, may sanguine, may phlegmatic, at meron, ano pa ba yung isa? May choleric. Ano po? I have no time to discuss those different personalities, pero sa amin pong bahay, 5 lang ho kami rito. Ang personality ni Dang, kaparehas ng personality or temperaments ng aming panganay. Yung pong pangalawa ko at saka ako, parehas po kami ng temperaments. Yung bunso ko, maaaring because hindi po siya masyadong outgoing, siya po ay medyo reserved. Tingin ko, phlegmatic yung bunso ko. No? Phlegmatic, melancholic, gano'n. Ano po? So, iba't iba. Kayo na po tumuklas kung gusto niyo pong alamin yung mga temperament na yan. You can go to Google, type nyo lang po, temperament test. How can I determine my temperaments? So, meron pong mga test na pwedeng ibigay sa inyo para alamin ninyo kung ano yung temperaments ninyo. So, ang pamilya ganyan, binubuo ng iba't ibang mga personalities. So, psychiatrists had informed us that there are several distinct personality types. And each of us, more or less, fit into those types of
temperaments or personalities. May mga taong aggressive. Yung bang pag may opportunity, they will grab the opportunity. Hindi ipagpapabukas, tatapusin lahat ngayon. Kailangan matapos to. Ganun po ako. Meron namang mga passive. Hindi, makapaghihintay pa yan. Huwag muna natin gawin yan. Let us wait a while. No? Merong neurotic, may temperamental, may introvert, may extrovert, may sanguine, choleric, melancholic, phlegmatic, and many different factors sa pagdating sa personalidad. And that what makes us unique. Our personalities often dictate what our interest will be or vice versa. Yung temperament or personality ng tao ang magtutulak sa kanya on how to decide, on what his interest, on what he will do in his life. Kaya, bagamat magkakaiba, naniniwala tayo. Nilagay tayo ng Diyos sa pamilya niya dahil may layunin tayong gagampanan. Pangatlo, we are united by our common interest in Christ. We are privileged in that whatever Christian na mamimit natin, regardless of color or race or nationality, kapag pinag-usapan natin being Christian, kinukonsidera natin yung taong yun bilang kapatid. Lalo po dito sa Canada, no? Iba't ibang lahi dito. Minsan po, nung isang beses nagsuot po ko nung t-shirt po na God, I am reformed because God is sovereign. Galing po yung Pilipinas, padala po sa akin ng mga pastor galing Pilipinas. Suot ko po yun, no? I am reformed because God is sovereign. May nakapansin po, nga puti. At yun po agad ang tanong niya, are you a Reformed Christian? Nagsimula na po ng kwentuhan namin. Bagamat ibang lahi siya, ang haba ho ng naging kwentuhan namin, no? Tumagal kami, nakaubos kami ng tagalawang kape sa kwentuhan. At ito po mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng opportunity makilala ang ibang lahi. Nagiging united tayo because of our common interest with Christ. Si Jesus yung determining factor ng ating unity. Hindi yung ating mga personalities, hindi yung ating mga interest, kundi si Kristo mismo. Siya yung hub. Doon tayo lahat nagmi-meet. At letter D, our common interest in Christ leads us to fellowship in the church. Tandaan po ninyo, hindi ka pupunta sa church dahil lang sa mga nakasanayan, kundi pupunta ka sa church because of Christ, and you will fellowship on that church because of Christ. Dahil yun naman ang dahilan kung bakit ka naging bahagi ng katawan ni Kristo. All Christians are people who desire to know Christ more, and we come to church to fellowship, to edify, etc., etc. But most of all, we come because we are interested in the person of Jesus Christ. And we are not satisfied learning about Him on our own. We go to church, tumutulong ang mga kapatiran, sama-sama tayo nag-aaral, nakakatulong yun sa ating paglago. We must come together and learn about Him from each other. And that common interest leads to unity and brotherhood. Tandaan po ninyo, ang tunay na kabilang sa katawan ni Kristo ay hindi nagkakaroon ng satisfaction ng magsarili lamang at hindi makibahagi sa katawan. Hindi pare-pareho ang ating maturity bilang mga mananampalataya. May mga mahina, may madaling magtampo, kung tampo lang ang dahilan at hindi dumadalo dahil nagtampo, may mga simbahang pwede mo namang puntahan para ka magpatuloy. Pero kung totally hindi ka na dumadalo, kahit isang simbahang Kristiyano, maaaring hindi ka talaga nakaranas ng kapanganakan. Kasi yung totoong ipinanganak sa Espiritu, kung magtampo ka man kay pastor, o hindi ka man, nasaktan ka man sa mensahe, may nakatampuhan ka man sa loob ng simbahan, sigurado hahanap ka ng ibang fellowship na kung saan patuloy kang maglilingkod at sasamba sa Panginoon. Amen? Now, ano yung third condition? Ngayon po, kami po magkakapatid, iba-iba kami simbahan.
Kami magkakapatid, iba-iba. Rather, yung amin pong denomination. Pero naniniwala po ako, magkakapatid kami sa Panginoon. Ang iba nga lang, may mga mabagal sa paglago, may mga hindi malalim sa kanyang pagkaunawa sa pananampalataya. Kasi minsan, may mga anak naman ho talaga ang Diyos na ayaw mag-aral, matigas ang ulo. Ganon din po sa pamilya. Hindi po lahat nag-excel academically, hindi lahat ay nag-excel sa kasipagan. Anak natin, 3, iba-iba. Sa paghuhugas na lang ng plato, iba-iba. Meron po akong anak na kapag naghuhugas ng plato, iniiwanan talaga, sinasadya yung iba. Tinatago para kunti lang hugasan. Meron naman akong anak na talagang hinahanap pa yung mga dapat hugasan at dapat linisan. Iba-iba. Pero it doesn't deny the fact na kahit magkakaiba tayo ng practice, magkakapatid tayo. Huwag lang tayo magkakaiba ng paniniwala. Na po, alam niyo po, tolerant ako sa practice. Kasi pagdating po sa practice, walang perpektong relihiyon dyan. Kahit pa yung mga Reformed theology, mga Reformed churches, alam niyo po reason, sorry ho sa mga Reformed, kaya nagkakamatay ang mga Reformed churches masyadong makasarili Marami pong mga Reformed denomination na ayaw nang maki-associate sa ibang Reformed churches. Sila-sila na lang talaga, kaya namamatay Dito po sa Canada, nauubos yung mga Reformed churches Bakit? Kasi wala pong namamahala. Marami po rito mga simbahan puro independent. Kaya hindi ko pinahintulutan yun. Hindi ko po sinasabi na we have a perfect system. Pero ang Unida Christian Church of Canada ay isang simbahan na merong namamahala at nangangalaga sa mga lokal. Kasi pag nagsarili po ang isang simbahan, patungo po sa distraction yan. Nagkakaroon din po ng hierarchy dyan. Ang nangyayari po, kalauna, yung pastor na lang ang nasusunod. Paano kung ayaw na ng kongregasyon do sa pastor? No? Hindi na tuloy mapalitan kasi nga po, walang namamahala. Ngayon, meron namang pagmamalabis din. Minsan, yung mga namamahala, mali din naman at palpak din naman. Minsan, yung namamahala, nang-aabuso. Kaya walang perpektong sistema. Walang perpektong practice. Pero kailangan mga kapatid, may isang kaisahan sa doctrine. Doon po, napaka-intolerant ko po. Kapag hindi ko kapananampalataya, hindi parehas ang aming paniniwala, lalo na po sa doktrina ng salvation, hindi ko po sila pwedeng makasama. Hindi. Kasi doon po magkikita at magtatagpo kung talagang kapatid kita sa pananampalataya o hindi, kung parehas tayo ng pananaw tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, ayan po. Ano pa yung third condition for kinship? Third, dapat po united in a common obedience. Kailangan pare-parehas tayo ng sinusunod. At ito ang sabi ni Jesus sa verse 35. Jesus said sa Mark 3:35, "Whoever does God's will is my brother and sister and mother." No wonder, in the model prayer, Jesus prayed to God that God's will be done. Nung nanalangin si Jesus sa Gethsemane, yan din naman ang prayer niya Not my will, but your will be done. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. So, lagi pong ganun. Ano po? And, you see, only those who are doing God's will can be in Jesus' family. Yan po yung realidad. Matthew 12:49 informs us that Jesus was pointing to His disciples when He said, "Here are my mother and my brothers." Sa account ni Matthew, mas malinaw. Kasi sa Mark, tumingin lang siya doon sa mga nakapaligid sa kanya. Pero sa account ni Matthew, tinuro talaga ni Jesus, pointing to His disciples when He said, "Here are my mother and my brothers." At sa Matthew 10:2-4, these are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, his brother Andrew, James son of Zebedee, and his brother John,
Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. These disciples were mixed up. Hindi po sila pare-parehas. They had all kinds of different beliefs and opinions. A tax collector like Matthew and a fanatical nationalist like Simon the Zealot should have hated each other with a passion. But they were bound together because they both had accepted Jesus Christ as Master and Lord. Tandaan po ninyo, any platoon of soldier is made up of men from different background and different walks of life, and they are holding very different opinions. Yet, ang malinaw, if they are together long enough, they will be welded into a band of comrades because of a common obedience to the army which they are all share. Men can become friends of one another when they share a common master. Amen? So, tayo po ay ganyan. Sabi nga, men can only love each other when they love Jesus. So, kaya po kami rito sa Unida Christian Church of Canada at sa Winnipeg, Unida, we are a mix of group of people. We have different backgrounds and come from different walk of life. And we hold differing opinions, yet we are welded together through a common love for Christ. And that love for Jesus is expressed through our obedience to Him. And the longer we are in the Christian army together, the stronger that bond should become. Amen? Now, pang-apat na kondisyon for kinship, dapat tayo ay united in a common goal. I believe we should see visible unity in the body of Christ if masses of believers would say with Paul, "This one thing I do," instead of "this many things I want to do." Sabi po ng Westminster Shorter Catechism, question A, question and answer number 1, ano po ang sabi? What is the chief end of man? Ang sagot po, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ito po yung binabanggit sa unang Korinto 10:31, so whatever you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. That is the common goal of every believers. That should be the common goal of the church. The goal of every believer should be to glorify God. This is one of those goals that never fully realized. Minsan, kanino bang goal ang nasusunod? Goal ni pastor, goal ng simbahan, pero ang tanong, yung bang goal ng simbahan, goal talaga ng Panginoon? It is the goal that should drive us into eternity. Our goal should be to become as much like Jesus as human being can. And we must try to think like Jesus, act like Christ, speak like Christ. In every essence of our being, we must try to be like Christ. Jesus prayed to the Father in John 17, in verse 20 and 21, He prayed, "I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Jesus prayed for unity among all Christians so that the world would come to Him. Amen? So bilang conclusion mga kapatid, ikaw at ako who are in Christ are family of God. Amen? At yung bilang pamilya ng Diyos, maraming kahingian sa atin. You are my brother and my sisters. Jesus Christ is our elder brother. God is our Father, and God has adopted us into His family. We are bonded not by blood, but by common Lord and Savior Jesus Christ. And we share a common experience, we share common interest, we share common obedience, and we share common goal. Let us leave this sermon this day realizing that our true family consists
of all those in the world who are in Christ. Doon lang natin pwedeng sabihin, sino ang aking nanay? Sino ang aking tatay? Sino ang aking mga kapatid? Sila na sumusunod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.